Grabing revelasyon ito. Kaya pala, ayaw ng mga media na ibalita itong kanilang ginagawa. Kung mapapansin po ninyo dyan sa interview, ang nag-interview po dyan ay mga vlogger din na kapwa natin. Pero nagtataka tayo dito sa mga media, ayaw nilang patulan itong issue na ito na tungkol sa pagsiwalat ng 18 ex-marine na nagtatrabaho di umano kay Saldico para mag-deliver ng mga pera. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito sapagkat kailangan nating talakayin ito kasi nga may mga hinahinala, may mga sabi-sabi na ang iba sa mga ito ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ito pag-uusapan natin. Pero bago tayo magsimula, shoutout po muna sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, mga silent viewers, mga suki natin commentors dyan sa baba. At syempre pa yung ating mga sniper. Ayan, nandiyan sila. Nakikita ninyo dyan sa screen. At hindi natin makakalimutan dito ang ating mga bashers. Mga bashers, kagaya ng sinasabi natin dito, gamitin din ninyo ang inyong karapatan bilang isang mamamayang Pilipino na magbigay ng komento, reaksyon at kung ano-ano pa man yan tungkol sa video na mapapanood ninyo. Kung hindi kayo mga alien, pero kung mga alien kayo, mag-comment pa rin kayo kasi nga mga ob-ob kayo. Ngayon, tuloy-tuloy tayo dito. Ang pag-uusapan natin, kagaya nung napanood ninyo sa unahan, itong kasama ng mga 18 ex-marine na nagsiwalat, binulgar nila yung kanilang nalalaman tungkol sa kanilang pagdi-deliver nga ng mga mali-malitang pera papunta doon sa mga kawatan na magpahanggang sa ngayon, eh wala pa tayong nakikita kung sino talaga yung pinuno, kung sino talaga yung mastermind dito na dapat siya ang karapat-dapat at tunay na makukulong. Pero hindi pa tayo nagsisimula rito. Magsimula muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood ninyo itong video na ito. Anong mga oras kayo datnan ng video na ito, mag-iingat po kayo dyan sapagkat magpanggang sa ngayon, nababalitaan pa rin namin dito sa Pilipinas na magulo pa rin dyan sa lugar, lalong-lalo na sa Israel, Iran at Amerika. Kaya ang mga kapatid dyan, ipinapanalangin po natin na sana po gabayan kayo lagi ng ating Panginoong Diyos at ingatan kayo para maisagawa po ninyo ang patuloy nating paglilingkod sa Kanya. Ngayon, diretso na tayo dito sa ating pag-uusapan na nagtataka tayo, kaya pala hindi pinapatulan ng mga mainstream media itong pagpapa-interview na ginagawa ng 18 ex-marine. Bakit? Involved pala sila sa video na yan. Hindi natin masabi rito kung sino-sino sa kanila, basta't may binanggit lang siya dyan na babanggitin niya sa tamang panahon at sigurado siya mayroon silang tinatawag na media coordinator. At base doon sa interview ng ating kasamang mga vlogger, talagang mga media practitioner, di umano, yung mga tumatanggap ng pera na dinideliver nga nila mula sa kanilang mga amo. Mas maganda, panoorin natin ang video at bibigyan natin ng reaksyon kung ano man ang ating mapapanood dito. Ready na kayo mga kapatid, mga babae at mga boss? Eto, panoorin natin yung kanilang video. Station ng media. Media station. Media station po. Maleta, envelope, paper bag. Paper bag po. Paper bag. Paper Sa bag. tingin niyo magkano laman ng paper bag at o gaano kalaki yung paper bag na? Ito. Hindi ko na po matansya, sir. Siguro, bayad yun sa mga talent fee nila, sir. Ano to? Lingguhan o buwanan? Lingguhan din, sir. Lingguhan. Yes, Lingguhang paper bag po po. Yes ito. po. Ito ba yung Tignan ninyo. Tinatanong sila, ano ito? Envelope, maleta o paper bag? Ibig sabihin may tatlong klase na lagayan. Di umano ng mga pera na talagang i-deliver nila, ibinibigay nila doon sa mga taong sangkot sa ganitong pangungulimbat ng pera ng kaban ng bayan. Nakakalula mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Kung iisipin natin, ikaw ba naman makatanggap ng isang envelope na pera? O sabihin na natin, itong si kapatid na Roy Rentasida ng Quezon City. Kapatid na Roy, shoutout sa'yo dyan. Halimbawa, ikaw ay makatanggap ng isang envelope or isang maleta or isang paper bag na pera. Ano kaya ang gagawin mo? Ha? Kapatid, mag-comment ka dyan sa baba. At syempre, ito si kapatid na Lidwina Lagawan. O, sabihin na natin kapatid, dinilibiran ka ng isang malitang pera. Anong gagawin mo? Ipamigay mo siguro. Hindi po ba mga kapatid, mga babae at mga boss? O sige, tuloy pa natin para malaman natin kung ano talaga yung nangyayari sa ating bansa. tingin niyong dahilan? Kaya simula nung lumabas kayo sa Club Pilipino at binunyag nyo yung mga nakita nyo at personal na karanasan nyo, ay sa halip na ilabas ng mainstream media, yung mga testimonya nyo ay nababaliktad pa kayo at hanggang ngayon, pilit na sinisiraan ang kredibilidad nyo. Yes po, sir. Yun ang pinakamasakit sa amin, sir. Kasi yung dalawang mata namin nakikita namin, sir.
kung anong abutan ng mga media. Yun ang pinakamasakit sa kanila nga naman. Kasi nga, sila na yung nagbulgar, sila na yung nagsiwala ng mga katotohanan. Eh sabihin na natin, 50-50 chance muna. Hindi tayo maniniwala na totoo talaga itong sinasabi nila at hindi rin tayo maniniwala na nagsisinungaling itong mga to. Ibig sabihin, nandun tayo sa gitna. For the benefit of the doubt, dapat imbestigahan. Hindi, ang problema kasi rito sila na tuloy ang kinakasuhan, di ba? Kapatid na Ramon Dalinog, ano masasabi mo rito kapatid? Di ba ikaw, nagbulgar ng katiwalian sa isang empleyado ng gobyerno dyan sa inyo, sa nasasakupan ninyo, kung saan kayo nakatira, kung dyan sa halimbawa sa Makati, sa distrito ng Makati, di ba? Kasi nandun siya sa lokal ng Ibayo di ba kapatid na Ramon? Ano ang mangyayari at ano ang gagawin mo? Imbis na ikaw yung nagsiwala at ikaw na yung kakasuhan. Ito rin si kapatid na Brenda Pamilara, ito taga Rizal, Udyungan, Romblon. Paano na lang po kapatid, kung mayroon kayong naisiwalat dyan sa inyo, nakatiwalian, tapos ngayon totoo ang sinasabi ninyo, tapos kayo pang babalikan, kayo pang babaliktarin, kayo pang ididimanda, anong mangyayari sa inyo? Ano mararamdaman ninyo? Hindi po ba? Mahirap yan kahit kanino po mangyari ito. Talagang hindi ka tanggap-tanggap. Siyempre, sila nagsasalita, sila yung nakakaalam kung totoo nga ba yung sinasabi nila. Kaya nga ginagamit natin dito yung salitang for the benefit of the doubt. Para po, patas, imbestigahan pa rin. Hindi po ba? Tuloy pa natin. Grabe ang nangyayari talaga sa ating bansa ngayon. Ito pa. Kung anong laro ng mga media at kung ano karami yung trolls na nakita namin sa isang establishment dyan sa Makati. Saan po ito sa Makati? Sa Valero po. Ano pong maaari po bang ninyong mabanggit man lang yung building? Tignan ninyo, ang laki ika ng mga farm troll na ginawa, na nakita niya sa kanyang dalawang mata. At ito ay nangyayari dyan sa mismo sa Makati. Ito, tama-tama, taga Makati ito si si kapatid na Ramon Dalinog, hindi po ba? Particularly dyan sa Valero. Yung Valero na yan, nadadaanan ko yan. Kaya alam na alam ko ang lugar na yan. Lalo-lalo na ito si kapatid na Ramon. Taga-lokal ng Ibayo ito Ito naman kaya si Nance Angel. Sinasaway tayo rito. Napakahaba raw ng intro natin. Yari kayo. Boss, sabi niya rito, ang haba ng intro, idol. Maraming salamat po. Ayan ninyo sa susunod. I-clear na natin yung intro natin dito. Shoutout sa iyo, Boss Nance Angel. Ito si John Mariano, taga-lokal ng Beaverton, distrito ng Oregon ito. Shoutout po sa inyo dyan sa lahat ng taga-Oregon. Lalong-lalo na po dyan sa lokal ng Beaverton. Ang layo ng narating natin mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Paano na lang po kung may nagpa-deliver sa inyo dyan ng isang maletang pera? Ano kaya ang gagawin ninyo? Diba? Magpakatotoo tayo. Kung ako, sige, pagpalagay natin. Ako nakatanggap, halimbawa lang pagpalagay natin dito, nakatanggap si Boss Rek ng isang maletang pera. Nagkakahalaga ng milyon-milyon. Anong gagawin ni Boss Rek? Natural, ipapimigay ko yan doon sa mga taong naghihirap. Hindi ba mga kapatid? Yan ang magiging natin dito. Pero siyempre, sino ba namang tanga? Sinong tangang politiko ang magbibigay ng pera na isang maleta kay Boss Rek? Hindi po ba mga kapatid? Kung hindi ka kasali doon sa kanila, kalokohan. Tuloy pa natin. Talaga naman. Ito pa. Hindi ko na po muna sasabihin po, ma'am. Pali, una, sisiwalat mo lang po, andyan na sa investigasyon po, ano na talaga. Kasi mahirap magbitaw na anong... Totoo rin. Yes po. Kitang-kita ko sa dalawang mata ko kung paano nila laruin ang social media po. Sa mainstream media, ano ang panawagan mo at Tignan mo. Tignan ninyo mga kapatid, mga kababayan, mga boss. Kitang-kita ko sa dalawa kong mga mata kung paano talaga maglaro, paano ginagamit ang social media at ang mainstream media. Kapatid na Ariel Mendoza, ikaw ba naglalaro ka rito sa social media? Taga-lokal ito ng NHA, distrito ng Pampanga, dyan sa Pampanga nakarating tayo dyan sa Pampanga dyan sa lokal ng Balibago. Shoutout po sa mga taga-lokal ng Balibago. Shoutout sa inyo, maraming salamat. At siyempre meron tayong kapatid dyan sa Pampanga, kagaya ni kapatid na Ariel Mendoza. At marami pa tayong mga kapatid na nandyan sa Pampanga. Anong masasabi niyo rito? Meron pa rito si kapatid na Anthony Galibo, taga-lokal ng Alcantara, Romblon. Halimbawa kapatid, may nagpadala rin sa iyo ng isang paper bag na lang na pera. Ano ang gagawin mo? Siguro, naglalaro sa utak mo, pamimigay mo rin. Pero ang problema, sino namang tangang politiko ang magbibigay sa atin ng pera na wala naman tayong kinalaman? Wala naman tayong kooperasyon sa ginagawa nilang pagnanakaw, pangungulimbat ng pera. Hindi po ba? Ito, ginagawa lang natin ito dito. Halimbawa, para lang talaga maintindihan, mas lalong maintindihan ng mga tao. Kasi mga tao ngayon, kailangan mong imulat sa katotohanan. Kasi yung iba, wala namang pakialam Di ba? Kagaya niyan. Ano naman ngayon kung Iglesia ni Cristo, hindi man ako Iglesia ni Cristo. Hindi po ba? Ganyan ang mga nasa utak nila, mindset nila. Kagaya nga lang ang nangyayari sa atin ngayon. Yung gulo doon sa Middle East. Di po ba? Malayo nga naman yun sa Pilipinas. Pero ang problema, apektado ang Pilipinas. Bakit? Tumaas ang presyo ng gasolina, crudo, etc. etc.
Sasabihin naman ng iba na wala pakialam, okay lang yan sa akin kasi wala naman ako sasakyan. Hindi man ako bumibili. Hindi po ba? Pero hindi dapat na ganun ang isipan natin. Bakit? Pag tumaas ang gasolina, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, tataas lahat ng mga bilihin. Sapagkat yung gasolina na yung krudo at kung ano-ano pa, yan ang dahilan kung bakit nakakarating yung mga produkto rito sa ating bansa galing sa ibang-ibang panig ng mundo. Mga ubob kayo, intindihin ninyo. Kaya wag mong sabihin na wala kang pakialam dyan sapagkat wala kang sasakyang may gasolina. May sasakyan ka pero bisikleta. Apektado ka pa rin. Diba kapatid na ano? Kapatid na Ramon Mercado, Tagalokal ng Quezon, distrito ng Quezon South. Kapatid, kamusta dyan sa Quezon? Shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat sa patuloy na panunod ninyo. Ito, ituloy pa natin. Mahaba itong video na ito. Ito pa. Panawagan mo at bakit hanggang ngayon binabaliktad at sinisira ang credibility niyo? Sir, from the very beginning, kaya kami gumagawa nito, sir. Sa mga malalaking media practitioner dyan, sir. Kaya kami lumabas, pasensya na po kayo. Hindi na po namin masikmura po ang pinanggagawa ng gobyerno sa amin, sa ating kababayan. Malalaking media practitioner. Ibig sabihin, pag sinabing media practitioner, hanggang sa ngayon po, ito ay nag-ooperate. Alam naman natin kung sino yung mga malalaking media practitioner dito sa Pilipinas. Hindi na tayo magbanggit dito kasi alam na alam ng mga tao yan. Alam na alam ng mga Pilipino yan. Hindi po ba kapatid na Mary Kabatbat? O ito si kapatid na Mary Kabatbat. Pinapabati niya. Si kapatid na Alfredo Pukis. Shoutout daw sa inyo. Diyan sa Rosales, Pangasinan. At pinapaalala niya lang na ito po ay nabautismuhan noong January 28, 1978. Aba, matagal-tagal na rin ito. O itong gawin ninyo. I-comment ninyo dyan kung kailan kayo nabautismuhan. Shoutout po sa inyo dyan mga kapatid. Ito kaya si kapatid na Gloria Asalientes, kailan kaya ito nabautismuhan? O i-comment po ninyo dyan sa baba. Shoutout po sa kanyang mga anak sa lokal ng Manukau, New Zealand. Pinapabati po kayo ng inyong butihing ina na si kapatid na Gloria Salientes. Shoutout po sa inyo dyan. Tuloy pa natin. Lalong-lalo na sa mga kababayan kong nasa Mindanao. Halos baha, gutom, krisis, dahil napupunta sa Corruption. korupsyon. Yung pira sana na para sa Flood control. flood control or sa health ng mga tao, kalusugan ng mga tao, pagkain ng mga tao. Kaya bilang ordinaryong Pilipino, sir, concerned kami na baka sunod na araw, yung mga anak namin, 18 point something na yung utang ng 18 point something trillion na yung utang ng bansang Pilipinas na ito. Yung mga anak namin, yung mga apo namin sa susunod na henerasyon, maghirap. Yan ang hindi namin matatanggap at hindi namin matatanggap sa sarili namin na iwanan sila ng ganyang kalaking utang. Tama naman. Kasi kung hindi malulutas ito ngayon, ang laki na ng utang, sabi na banggit niya dyan, almost 18 trillion na ang utang ng bansang Pilipinas. Ibig sabihin, ang magsasuffer dyan, ang magbabayad dyan, yung mga anak natin or yung magiging mga apo pa natin. Kasi tayo siyempre, luma na tayo rito sa lupa eh. Hindi natin alam, sa mga susunod na henerasyon, sila yung magsasuffer na naman. Hindi pa sila naipanganak, may mga utang na nababayaran. Hindi ko lang mga kapatid, mga kababayan, mga boss. O tanungin natin si kapatid na June Benedicto, kapatid na June Benedicto. O, yung mga anak mo, yung magiging apo mo, hindi pa naipanganak, may utang na, nababayaran. Ano kaya ang pakiramdam ninyo, mga kapatid? Tayo, siyempre, involved tayo rito. Napakahaba po ng video na ito, kaya panuorin po natin hanggang matapos. Pero kukomentuhan natin dito, itong mga sinasabi nila rito, itong pinapahayag nila rito, nagtataka lang tayo dito sa ating gobyerno ngayon. Bakit? Ha? Bakit? Ito, opinion ko ito, reaksyon ko ito. Ngayon, kung ano man ang reaksyon ninyo, anong opinion ninyo, i-comment ninyo dyan sa baba. Sapagkat malaya po tayo magbigay ng ating opinion, reaksyon, at kung ano-ano pa man yan tungkol dito sa video na napapanood natin. Kasi itong napanood natin na video, hindi po ito mainstream media ang nag-interview. Mga vloggers lang po ang nag-interview dito. Bakit? Siyempre hindi nila papatulan ito eh. Bakit nila papatulan? May aligasyon po na sila mismo involved. Ibig sabihin, kasali sila sa mga nabiyayaan na mga mali-malitang pera or kung hindi man mali-malita, envelope o sobre-sobreng pera or paper bag kung ano pa man yan. Ibig sabihin, kasali sila. Kaya kung mapapanood talaga ninyo ito ng buo, talaga tatayo yung balahibo ninyo sa dami ng pera na hindi nauubos. 3 beses po sa isang linggo sila nagdi-deliver. Mantakin ninyo mga kapatid, mga kababayan, mga boss. Pero hindi nauubos kasi patuloy na may mga dumarating at sila naman yung nagdi-deliver. At doon sa pinagdi-deliveran nila, talagang binanggit nila yung mga pangalan kung kani-kanino. Pero ang nagtataka tayo rito, pero hindi pinapatulan ng mga mainstream media kagaya ng sinasabi natin dito. Kaya pala, yan yung thumbnail natin, makikita ninyo. Kaya pala ganyan yung thumbnail natin. Di po ba mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Kahit na po ang humusga, ipapanood lang natin yung video na ito. Mahaba po ito.
Kaya panoorin natin ng tuloy-tuloy, panoorin natin sabay-sabay at bahala na po kayo magbigay ng opinion, reaksyon at kung ano-ano pa man yan sa video na ito. Kasi kailangan po natin malaman ito, kagaya na sinasabi natin, assuming ha, kasi maraming mga assuming feeling nila ikinukunik nila sa Iglesia ni Cristo itong ibang mga kasapi, kasama nitong mga ex-marines na ito. Ano naman, assuming na Iglesia ni Cristo itong mga to, ibig sabihin, mas maganda, bakit? Siniliwalat nilang katotohanan Hindi sila nanahimik, hindi kagaya doon sa mga pinagdideliveran na hindi, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, hanggang sa ngayon, hindi sila pumapalag. Nananahimik, hindi po ba? Nananahimik, bakit tuloy-tuloy biyaya Sarap ang buhay, haya-hayang buhay ng mga ob-ob, ng mga kawatan. Nakakagigil mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Pero wala tayong magagawa, hanggang ganito lang kayo. Ito naman karapatan natin magsalita. Hindi naman po pwede tayo magsalita rito. Mga pipi tayo rito, pagka ganon. Hindi po ba? Pero problema, hanggang ganito lang tayo, hanggang salita lang tayo kasi yung mga namumuno sa ating mga bungol, mga bingi. Kasi nga, may mga trolls. Ito yung mga maiingay na mga ob-ob. Ang sasarap pag-uumpugin nito mga ito. Pasensya na po mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Patuloy lang natin panoorin mga kapatid hanggang sa dulo itong video na ito. Ng bansa Pilipinas po. Maraming salamat. Sir, maliban doon sa mga testimony nyo na nakita nyo yung mga trolls, nakita nyo yung mga mainstream media, pero po ba tayong mga physical evidence or litrato na pagpapatunay na talagang tumanggap sila, yung abutan? Sa security personnel, sir, hindi namin gawain yung magpanay ganyan-ganyan kasi nakapokus kami sa VIP namin, sir. Nakikita lang ng dalawang mata namin, sir. The most especially si Orly Gutesa. Kasi siya, marami siyang alam sa pagdating sa mga bilangan ng pera na sinasabing ang 1 milyon, 1 kilo. Totoo yan, sir. Nagwinto yan mismo. Totoo yan. Hindi kumulang. For the record lang po, no, masasabi po ba natin na ang administrasyon ni Marcos ay mayroong mga troll farms? Masasabi at masasabi talaga mo kasi nakita ko sa dalawang mata ko. Kanino ba yung corrected din doon si Kung Santi? At si Speaker? Di ba ang pinaka nila si... So lahat po ng paninira ngayon sa mga hindi sumasang-ayon sa mga polisiya o kung ano bang programa na hindi maganda ni Marcos Jr. At yung paninira sa mga Duterte specifically ay utos ni Marcos sa kanyang mga trolls? Actually, hindi ako pro Duterte at hindi rin ako pro Marcos, ma'am. Pero masasabi ko talaga, sobra, binadjitan. Binadjitan talaga tong trolls na to. Sir, 24 oras, 300 personnel. Nag-ooperate sa isang establishment dyan sa Makati. Na anytime pwede niyong ituro. Na anytime, pwede namin ituro, sir. Pero sa ngayon, nung nabulabog na, sir, baka nag-disperse na. nag-disperse na. Kasi before kami lumanta dito, sir, from the nakita ko yung isang establishmento, ni-review ko, wala nang katawa-tawa, sir. Paano kayo napunta ro, sir? Sinama kami ng isang media coordinator with his group na pumunta doon sa establishmento na yon. Tapos, nung andun sila sa taas, inutusan kami ng, kasi ang sitwasyon nun, libre chow, libre kain yung mga na yun, mga empleyado doon sa establishmento. Nangyari, nagparty sa taas yung mga boss, media coordinator. So, nung umakyat kami doon, pinakita kami yung mga fruits, mga beverage sila doon sa taas. So, bakay kami sa elevator na maliit, umakyat kami doon. Nakita ko, punong-puno ng computer ang isang palapag. Para pong call Umakyat ako sa agad ulit, isang palapag. Hindi pa ko. Kasi parang malapit lang. Ang babata pa na mga troll agent nila So doon. ilang palapag ang opisina ng troll park? 3, sir. So, Para maging particular, anong floor po? Fourth floor, Second, fifth floor, second third. floor, third. yun yung occupied nila, sir. second, third, fourth. Yes, po. Occupied nila yun. Oh. Dito po sa mga nakakaharap ninyo ngayon, meron po ba sa aming mga vloggers ang nabigyan ninyo ng paper bag, envelope o maleta? Sa inyo, so far, wala naman ako nakikita sa inyo, ma'am and sir. Okay. At least, maliwanag yun. Sir, kayo po, ano po yung pinaka-unforgettable na maleta delivery o ibang mga nasaksihan nyo patungkol sa corruption? Sir, I'm Rene Boygulian. Sir, ang participant po dito, ako po yung yung nasa picture na nasa aeroplano na doon. Ako yun na
minsan ginamit din nila trolls na iniba yung tao. Ako po yun, yung picture na yun, yung connect. So, bali ano kami noon, convoy, full force kami noon papunta kaming hangar. Maraming malita ho yung 48 malita. Kakansyaho pa nga kami mga kasama namin mga security dahil mabigat mo dahil isasakay namin sa aeroplano. So hindi ko namin alam at hindi ko rin alam kung saan nila dadalhin yung kung na yun. Kung saan i-deliver yung 48 malita na yun. Yung sa aeroplano na dinala namin na ano. Kasi full force kami noon, mga security, saka mga active na. Para lamang po magkarga ng mga maleta sa aeroplano. Pero hindi ko kayo kasama sa biyahe? Ay, hindi po ako kasama sa biyahe. Yun, kinarga doon sa sa aeroplano. Yung kasama din ako nagkarga doon kasi security driver din ako. Kaya alam ko kung saan yun. Nakit nga yung yung malita doon. Ako po yun. Kaya at saka yung yung kay Sir Garcia, yun nasaksihan din namin doon sa pag-transfer ng pera. Sino po Doon si Sir Garcia? Doon sa George George Garcia. Garcia, ma'am. Sino po si Garcia, sir? Para lang po malinaw. Sir, siya yung pumilik chairman yata. George Garcia. Yes, ma'am. Yan po, nasaksihan po namin na transfer sa kasi ang po kasi doon ma'am sir si Paul sa si Mark na kasi nag doon ang doon yung kasi Pakilinaw, paano mo transfer? ano po yun sa sasakyan lang po kasi yun sir sasakyan lang nakadikit lang po Nasaan kayo lugar? andun lang po sa may parking kami kasi andun lang Parking saan po ito? sa may Maidas po Maidas. Ano to? Bago mag-election o after election? ano to sir hindi ko na ano kung kailan yung abutan na yun Year po. Ano pong year? Hindi na po tanda. Okay, Marlon. Balikan ko lang sa aeroplano. Sino yung kilalang personalidad na sakay ng aeroplano na yun na pinagkargaan nyo naman? Kasi yung aeroplano sir ay ang pagkaalam namin sir kay boss ko yun aeroplano na ako Opo, pero syempre may taong pasahero to. Sino pasahero? hindi po na namin alam Hindi nyo rin alam saan papunta yun. hindi asa knowledge ko po hindi ko po alam Kasi nagkarga lang sila. Sino po sa inyo na-involve sa Paway delivery? Sa kabila. Nasa kabila, hindi natin nalaman yung of course, question po, sa pagpaparatang po ng marami or pagde-deny po ng marami na wala hong katotohanan ang inyong mga sinasabi. Tinanong din po namin sa kabila po, kanino po kayo mas na-offend? Kanino po kayo mas na-offend na sinasabing kayo ay mga sinungaling at ang kredibilidad po ninyo at imahe questionable? Yung sa nagbabasa amin, so yung may mga sinasabi na sinungaling sinasabi namin, pero natatakot na siya malaman yung katotohanan na involved sila. At saka yung iba dyan, supporters nila. Kami wala namang kinikilingan kung sino, basta ang sinasabi lang namin ay katotohanan na lamang po. Sino po sa inyo nakapag-deliver sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez? Sir, baka pwede pong pakwento. I'm Dante Orbilio. Hawak na lang po. Salamat po. Ako yung isang driver ni Kong Saldico sa team namin. At the same time, security po. Malimit po ako na mautusan isa sa driver na pagdating ng pera dun sa bahay ni Kong Romualdez. Yung malimit po na yan, every delivery ilang maleta po? Ang every 3 days sa ang namin, delivery namin, ma'am. Siguro aabot ng 10 o 12 malita. Size po? Ang size po ng mga malita nito ay large saka medium. Meron din pong small. Saan po dinideliver? Doon po sa 42 McKinley, then 41 ports. Aguado po? Aguado rin, meron. Sa Aguado. Opo. Labas po tayo ng Aguado, tawid po tayo sa gate 4. Ito po ay Malacanang office na, ano po? Ito po yung Harapan PGH. po mismo, ma'am. Kayo po ba ay nakapag-deliver po sa loob ng Malacanang? Hindi po, ang pan po, Aguado lang po. Ang pagkalam ko ay kay Kong Romualdez yung building na yon. Doon po namin dinideliver o binababa yung mga malita. Sino po nagre-receive? Bilang isang driver, ma'am, dahil kasama ko naman si Paul at sa Paul Estrada, yung ni Boss Saldi, saka ni itong si Mark Tiksay. Sila na po yung nagbababa
doon sa sasakyan, minsan tinutulungan ko po. Pag nandun na po kami, binababa po, din sila na pong nagdadala sa loob ng bahay. Yan 10 maleta po na yan, ano pong sasakyan ang gamit? Minsan po, yung ginagamit naming sasakyan ay bulletproof na Super Grandia po. Kung hindi yung puti, yung itim po. So pati po yung sa passenger side at yung sa likod, napupuno po yan ng maleta? Passenger kung saan side po? sa likod po. Sa likod? Opo, kasi May bakante po siya, ma'am, may sa likod. bakante sa likod, maluwag po yun. Kasi nakatupi? Pinufold yun. Pinufold Bali, yung ano upuan, siya, ano? bali yung, ginawa talaga yung bulletproof na yun na van sa Bagandria. Wala nang upuan sa likod. So, gusto. kasya kahit ng mga tinsing malita, isa, tinanggal na po. Tapos may upuan ng sarap. May dalawa, train. Bali, 4 lang kung kasama. Doon sa nag-deliver kay Speaker Martin, sino po sa inyo ang nakapag-deliver po ng pera kay Congressman Sandro Marcos? Yung dun sa kabila. Nasa kabila. Pero sa knowledge po ninyo, nakapag-share ng naman na po kayo ng inyong mga experiences, ano po, yung nasa Paway po kayo, yung pong picture na meron kayo, picture po together with, is it Bongbong Marcos, is it Sandro Marcos, or Lisa Araneta Marcos? Yung actual dito na sa kabila po. So, yung kayo pong mga nandito, ano pong na-deliveran ninyong mga address? Within Manila lang po or meron kayong outside Manila? Sa akin lang sa within Manila. Dito po. Ang una, ang pinakamarami talagang deliver ko sa akin na experience ko, simula 2002 kay former Speaker Martin Romualdez po sa 42. Simula nung umupo si boss ng APRO, Chairman of APRO Vision, Kailan po? Ano pong year ito? 2022 po. Okay. Noong September 2022, start kami na deliver yung kay dating speaker po sa 42 McKinley Road. Ito po yung nasa tapat ng simbahan? Dito lang banda po. Yung tapat ng salon? Sanctuary. Oo, yung santuario. Before mag-sanctuary po. Okay. Sige. Bali, simula 2022 po, nag-deliver kami po doon. Sa akin na experience po, hanggang 2023 ng December. Tapos, nung 2024, January, nalipat na po yung deliveries po namin doon sa 14 Nara Street, South Forbes. So, doon yung Yung sa loob na po yun, ano? Opo. Kasi pagpasok mo, may gate, tapos pababa, basement. Doon na po yung, kahit makita niya po sa picture po yung bakan po ng ano. Kanino po bahay yun? Kay dating speaker po. Dating speaker. Sino po nakapag-deliver kay Estela Kim? Pwede niyo po pakita. Pakikwento po. Yung tungkol naman po doon sa pagdi-deliver kay Ma'am Estela, ako yung driver na naman po doon. So, ang nangyari, minsan nandun si Iini Boss, si Atty. Binbiyahe, nakuhanan din po ng picture. Pagka time ng deliver namin doon, pagpasok sa bahay niya, nakuhanan din po ng picture, nandun po sa affidavit po namin. At maliban doon, marami pang beses na nangyari na nag-deliver kami ng mali-malitang tira doon sa bahay ni Ma'am Estela. Nandun po siya? Wala po siya doon, ma'am. Ang secretary po niya, ang nagre-receive o di kaya yung katulong niya. Nandun. Nung dineliver niya, sino pa apron? Si Kong Sandy o ang apron na si Estela Kim? Si Kong Sandy po. Ako nakapag-deliver po ako since 2022. Delete po yung service po namin. So, hindi bababa sa 10 malita po. Dalawang bisis ako mag-deliver. Kasama ko Ilando Sopas. Yung dalawang sasakyan ko yung nag-deliver po. Hindi rin bababa sa 10 malita po. Sir, yung unforgettable experience niyo po tungkol na mo sa pag-deliver na po. Ako naman po si Master Sergeant Christopher Esquivel, Pakitas lang po sa Philippine Naval Marines, retired. Yung experience ko rin po, kasi ang tasking ko ay security backup security. Every time na mag-deliver, kami po ang responsible sa kalsada. So, nanotice ko rin po yung mga mali-malita na yan, kasi kami po yung escort. Iba kung mag-deliver sa ports, kami po yung mag-security sa kalsada. So, aware po kami sa mga mali-malita na yan. Kaninong bahay o yung nakilala niyo na dineliveran na binakapan? Ang last na ko sa 42.
kay dating speaker po na Sir, sino po sa inyo yung security sa mga ICC prosecutors? Sir, Ano ho yung napansin nyo? O ano yung medyo interesting doon sa pagsisecurity nyo sa ICC prosecutors? doon sa level po namin, sa akin lang po, binibigyan lang kami ng tasking ni Mark Tiksay, sa team leader po namin sa Team USA, na may isang team kami po naka-tasking doon. Security kami, naka-convoy. So, naka-stay kami sa isang hotel, nandun po din sila naka-stay. Yan po sa Makati, si The Hotel. Marami pang hotel po na naka-stay po sila dyan. Minsan ba nakita niyong nakainuman ng ICC prosecutors ang boss nyo? Si Congressman Saldi o iba pang mga VIP? Sa ICC po. Opo. Hindi po namin nakikita na ipag naman. Pero yung ICC po, minsan nakita na pumunta sa townhouse po, nakipag-meeting po sila. Alam natin at sigurado naman kami rin na monitor nyo rin kung paano kinidnap si Tatay Digong yung mga oras na yun at magwa 1 year na sa March 11. May napansin ba kayo o ano ang naging galaw ng grupo nyo? May napadeliveran din ba kayo ng maleta nung araw ng March 11 o bago mag-March 11 o after March 11? Tungkol sa pag-deliver ng malita po, hindi naman po tumigil yung pag-deliver. Kasi sa isang linggo, merong 3 beses na di-deliver kami po. So, hindi din namin alam kung para saan yung mga dineliver namin po. Kasi yung namin na dinala lang namin po doon. Parte po ng trabaho po namin. Hindi nyo ba napansin na pagpapalapit na yung eleksyon, mas napapadalas yung pag-deliver nyo ng pera or nung bago mag-March 11, napapadalas yung pag-deliver nyo ng pera? Gaya po ng sinabi ko, parang normal lang yung pag-deliver namin po. Kasi minsan mag-deliver kami bultuhan. Minsan maabot ng 27 malita. Minsan 3 sasakyan, 4. So, iba-iba po. Sa hindi siya masiro sa isang linggo po. Yung kay former Congressman Erwin Tulfo, na ngayon Senator Erwin Tulfo, sino sa inyo ang nakasaksi at ano naging participation niya dito sa iskandalo? Doon po sa kabilang grupo po. Doon yung po yung may involved po. Dito po sa amin. Sino yung Ako, ang question ko, sir, kini-question po kasi ni Senate President, ni Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Ping Lacson, naglabas po siya ng computation na ang sinasabi po, hindi daw po makatotohanan yung halagang inyong dineliver. Because kung yun daw po ang amount, na nakasaad dun sa size ng mga maleta, by this time daw po, hanggang ngayon daw po dapat sana, nagde-deliver pa kayo. Kaya yun po ang nagagamit na question or panging-question sa credibility ng inyong salaysay. Ano pong masasabi niyo? Ang masasabi ko lang doon, narinig naman ho nila siguro yung salaysay ni Kong Saldi ko, na lahat naman ng kabuuan ng pira na nailabas na natanggap nila ay nasabi na ho lahat ni Kong Saldi. At na yung mga dinideliver naming pera na mali-malita, halos lahat nandoon namin dineliver sa bahay ni Kong Romualdez. Bakit po napakatindi ng operation na palabasin kayong mga sinungaling? Yan nga po yung kinakagulat namin, ma'am. Dahil kami na nagsasabi ng totoo dito. Dahil yung mga pira naman na talaga na siguro ay galing sa flood control yon. Wag na naman po nilang pasinungalingan at kami sirain nila. Dahil yung trabaho naman po namin ay bis lang po doon sa ni Boss Saldi. Kung ano lang po yung utos sa amin na i-deliver yung mga ganong mali-malita sa bahay ni ganito, bahay ni ganon, yun lang naman po yung sinusunod namin. At saka yung sinasabi po namin dito na dinideny nila, ang katotohanan po lamang kasi pamilya po namin yung nakasalalay dito, nakataya yung buhay ng pamilya namin, lalong-lalo na yung buhay namin, ma'am, sa nangyaring ito. Kung ano lang po yung sinabi ni Kong Saldi sa ni Master Gutisa nung lumabas sila, pinapatutuhanan lang din po namin yun. Natotoo lahat yung sinasabi nila. At yung kay Sir Ping Lacson naman, huwag naman nilang sirain yung credibility namin dahil nagsasabi lang po kami dito ng totoo. Yun lamang po, ma'am. Isa po sa binabato sa inyo, ayusin lang po natin yung camera.
pwede pong sumagot ng sabay-sabay. Ang isa pong binabato sa inyo ay pakawala daw po kayo ng kampo ng mga Duterte. Hindi po ma'am, hindi po yun totoo. Hindi po kami pro Duterte, ma'am. Hindi rin kami pro PBBM. Kami neutral po kami na naglalahad ng katotohanan dito po. Wala kaming nasabing, bakit saan ba kami nabuhay noon? Sa administrasyon din. Kayo daw po ay parte ng operation na meron ang isang Mike Defensor. Hindi po. Yan totoo ma'am. Kayo po ay iniimpluwensyahan ni Attorney Levy Baligon. Hindi din po. Kasi katotohanan lamang po ang sinasaad namin dito, ma'am. Wala kaming dinadagdag dito, ma'am. Yung nakikita namin, kung ano nakita namin doon, kasi gusto namin baguhin na nga, tulukan na nga itong korupsyon na ito, ma'am. Ano ang nararamdaman nyo na sa halip patuon ng pansin ng Senado, particular ni Senator Ping Lacson, yung nilalaman ng mga testimonya nyo ay mas nakatuon pa ang isang Senator Ping Lacson na alam natin ring isang pulis, mas pinagtutuon ng pansin na sirain ang inyong credibility. Masakit para sa amin, sir. Totoo, masakit sa amin talaga na kaming naglalahad ng katotohanan at ang katotohanan lamang ang sinasabi, wala yung kredibilidad namin. What if wala kami sa sundalo, wala kami, pero ganun ang trabaho namin. Kasi hindi mo napatik eh. Wala na kami sa serbisyo, kung tutuusin. Wala na kami sa serbisyo. Nung nag-iwalay pa kami sa serbisyo, may mga programa ba sila binigay sa amin? Wala naman. Yung sa amin na sana, trabaho lang to. Neutral kami. Kung sino yung boss namin, magpaka-royal kami sa boss namin kasi dyan napubuhay yung pamilya namin, sir. Sana, intindihin nila at isipin nila yung taong bayan na naghihirap ngayon. Na sana sa programa mapunta yung budget